morning po sa ating lahat. Good morning. Sige po, pwede po ba tayong tumayong lahat? And pakikamayan yung ating mga katabi. Pakibati natin ng good morning, ang ating mga kapatid. And higit sa lahat, palakpakan natin ng Diyos para po sa umagang ito. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Sa umaga pong ito na tayo po'y sama-samang magpupuri. Sama-sama nating itataas ang pangalan ng Panginoon sa Kanya. Pasasalamat natin na dahil sa Kanyang biyaya na sa habag niya, tayo ay naligtas. Amen. Are we grateful sa buhay na ating naranasan, natanggap sa Panginoon? Only by His grace, we are saved. Basahin po natin itong verse na ito in Ephesians. Basahin po natin. Yan, basahin po natin in Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sinasabi po dito na tanging sa kagandahan lamang ng loob ng Panginoon, kaya tayo ay naligtas. Iniligtas niya mula sa kaparusahan ng kamatayan at ngayon tayo po ay nakakaranas ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa sa Panginoon. Amen. Tunay na tayo ay natagpuan lamang sa habag ng Panginoon. Wala tayong magagawa upang iligtas ang ating mga sarili. Kaya ano nga ba ang ating mga papuri? Kulang ito kung tutuusin para ibigay sa Panginoon upang iparating yung pasasalamat natin sa Kanya. Kaya po sa umagang ito, patuloy nating alay sa Panginoon yung mga papuri po natin. Tayo hinanap ng pag-ibig ng Panginoon at tayo natagpuan sa patuloy niyang kahabagan sa ating lahat, sa ating mga buhay. Kaya po, let's focus our hearts this morning to give thanks and give adoration to the Lord. Lord, thank you. Dahil hindi mo po talaga binigay yung karapat-dapat sa amin. Ang karapat-dapat po sa amin, Lord, ay kaparusahan. Ang karapat-dapat po sa amin, Panginoon, ay kabayaran, Panginoon, para po, Panginoon, sa pagsunod po namin sa aming mga sariling kagustuhan. At salamat, Panginoon, dahil natagpuan kami ng iyong pag-ibig. We are found, Lord, only in your grace and in your love. By your love, thank you, Jesus. Kaya, Lord, ito ang alay po namin sa iyo sa umagang ito. Kami natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Tinig mo, aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos na aking laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. O sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri.
Minsan pa mula sa umpisa. Tinig mo. Tinig mo, aking hanap-hanap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, laging laan. Sa puso at damdamin. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Ako'y natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ako'y natagpuan. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Sing the second verse. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Sa kabalanan aking pagkukulang. O Diyos, laging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Ako'y natagpuan. Ako'y nakatuon ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus,
sa krus, sa pag-alay mo ng iyong buhay para sa amin. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ako'y natagpuan. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y aawit. Ang puso ko'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Sabihin natin sa Diyos, Puso ko'y sa'yo. ang puso ko'y aawit. Ang puso ko'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Iaalay. Tunay, Panginoon, na sa umagang ito, dalangin po namin, Panginoon, ng mga puso po namin ay umawit na walang hanggang papuri sa iyo, aming Ama. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, kung tutuusin, na magbigay ng papuri sa iyo dahil kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat tumanggap ng biyaya mo. Pero salamat, Lord, sa grasya at habag mo, na kami ngayon, Lord, ay tinuring mong anak. Bilang mga anak mo, Panginoon, ito ang hatid po namin sa iyo. Pasasalamat po. Pasasalamat sa aming Hari, sa aming Diyos at Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord. Ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Bilang mga anak mo, Panginoon, kami nagpapasalamat, Lord, through this song, Lord, we worship you. Dinggin mo aming Ama. Dinggin mo aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Tuwiin mo ang pusong pagal, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akala
Ngunit buhay mo ay iyong inalay sa kabila ng lahat. Iyong tinanggap, Mula sa ating puso, minsan pa nating awitin. We thank you, Lord. Salamat sa iyong kahabagan sa amin. Hindi kami karapat-dapat. kami karapat-dapat. Ngunit buhay mo ay iyong inalay sa kabila ng lahat. Iyong tinanggap, tinawag mo. For the last time, let's sing. Hindi kami karapat-dapat. Ngunit buhay mo ay iyong inalay sa kabila ng lahat. Iyong tinanggap, tinawag mo. Kami iyong anak Sa kabila ng lahat, sa kabila ng lahat. Iyong tinanggap, tinawag mo. Kami iyong anak sa kabila ng lahat, sa kabila ng lahat. Iyong tinanggap, tinawag mo. Kami iyong anak. palakpakan natin ng Diyos na wagas na nagmahal po sa atin. Lord, we thank you. Hindi sapat, Panginoon, itong mga awit po namin sa iyo. Kulang ito, Panginoon. Kung tutusin. Kaya, Panginoon, palagi po namin tatanawin sa aming mga buhay na kami kinaawaan mo. Tinanggap, Panginoon, on our lowest moments, Lord, of our lives. Thank you, Lord, sa pagpapalaya mo sa amin na ngayon nararanasan namin kung gaano umibig ang Diyos sa kanyang mga anak. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin, papuri sa umagang ito. Inialay po namin ng patuloy ang aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's continue praising the Lord. Marahil bago po itong kanta sa atin, pero yung kantang to kung maririnig po natin, puno-puno po siya ng pasasalamat. Tayo po ba ngayon ay puno-puno ng pasasalamat sa Diyos? Sige po, awitin po natin ito. Nagagalak ang puso ko sa presensya mo, Jesus. Sumasamba na pupuri sa kadakilaan mo. Sama-sama! Sama-samang ihahayag. Sama-sama! Sama-samang itatanghal. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos nag-uumapaw pag-ibig mong nadarama. Mula sa umpisa, awitin natin na may kagalakan sa ating mga puso. Nagagalak ang puso ko sa presensya ng Panginoon. Sa presensya mo, Jesus, sumasamba nagpupuri sa kadakilaan mo. Sama-sama daw! Sama-samang hinahayag. Sama-sama! Sama-samang itatanghal. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos nag-uumapaw
Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Isigaw natin, Jesus, luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Jesus, Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. For the last time. Jesus, luwalhatiin ka. Dakilang Diyos, wala nang ang iba. Sabay-sabay habang tayo pumapalakpak. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Louder, let's clap our hands. Saba, pag-ibig mong nadarama. Ang awit ng pasasalamat Ihahandog sa'yo, Ama. lubos-lubos na umabaw. Pag-ibig mong nadarama. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na umabaw. For the last time. Nadarama. Ang awit ng pasasalamat ihahandog sa'yo, Ama. Lubos-lubos na umabaw. Pag-ibig mong nadarama. Thank you, Jesus. Let's clap our hands to the Lord. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Sige po, maaari na po tayo makaupo. Good morning po. Dako na po tayo sa ating pagkakaloob. Basahin ko muna ang isang verse sa pangalawang Korinto 9 verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sa verse po na ito, ang pagbibigay daw po ng tithes o ating kaloob ay hindi dapat napipilitan lang po tayo. Gusto ng Diyos na magbigay tayo na bukal sa ating puso at masaya tayong nagbibigay na may kagalakan. Ibig sabihin, hindi lang mahalaga at ang mahalaga, hindi lang halaga, ang mahalaga kundi ang puso at intensyon sa pagbibigay. Amen po. At panalangin po muna natin ang ating mga kaloob. Panginoon naming Hesus, salamat po sa araw na ito, Panginoon.
Salamat po. Dahil pinakamot kami, Panginoon, dito sa inyo. Dinadalangin ko po sa inyo. Tinataas po ang
Morning, Heartmates! Ayan, and also good morning to our online Heartmates there. Ayan. Kaya kami kasama na namin ngayon. Ayan. Of course, lalamig na ba kayo? Ayan. So, welcome to our Lord. To join at discipleship. And also, yung last campus po natin ay nangyari po noong Thursday dahil holiday po. So, noong 19 po, nagkaroon po tayo ng last campus hangout for this school year. Of course, we would like to encourage everyone po na next school year, ayan, mag-invite po tayo ng ating mga classmates, school friends, ayan, whether it is your classmate or your schoolmate lang, nakilala mo lang, pwede mo lang natin section na. Everyone is welcome sa ating campus hangout next school year. We will start your school year with a bang. And of course, Bible study kasama niyo us in our homes to be open. Sama-sama po tayo. Mamaya YouTube channel. Just search Heartmates or Heart Community Church. So up po ang ating mga profiles there. Ayan. You can also scan our QR codes here. Kung gusto po natin mas mapadali ang ating pag-search. And please feel free to like, share, and subscribe para tuloy-tuloy po ang ating connection. And before tayo lumako sa Word of God, ating pong invite ang lahat ng mag-moving up and mag-level up this next school year. Kaya calling on our students
our youth pastor, Pastor Romar Gutelban, to pray for our youths. And ayan, before po natin sila ipag-pray, meron po tayong small token of appreciation for their good studies. Ayan, pamimigay ko po muna. Wait lang po. Alam, respect po sa mga nag-bring up sa mga nag-bring. Muli po, palakpakan po natin yung mga estudyante po natin na nagsipag po yung mga nag-aaral. Amen? Amen po. Sige po, habang nag-bring po siya, pagkakas po yung mga nag-bring po natin. Yan po, sige po. Sasabihin na rin po natin ipag-pray yung mga nag-out po ng mga birthday po. Wish po. Sige, malapit na rin po yung mga nag-birthday po. Kuya Kevin. Sige po, tama po. Nag-birthday po ng March. Sige, malapit na rin po kayo po. At tayo po ay mananalangin po sa ating Panginoon. Sarabilino. Sarabilino is birthday na po sa anniversary po natin. Libre na handa. Libre na handa nila na sa Sarabilino. Joke lang. Sige po. Yung gift niyo po. Sa kanap po. Sige po, tayo po tayong lahat at iunad po natin yung kanang kamay po natin sa ating mga kapatid po at panalangin po natin sila. Hallelujah, Lord Jesus, kami po, Panginoon, sa umagang ito ay nagpupulungi po, Panginoon, sa tunay na ginawa niyo po sa buhay po ng aming mga kapatid po, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, sa mga estudyante po, Panginoon, na tunay na sinamahan niyo po sila sa kanilang pag-aaral po, Panginoon, at ikaw ang nagbigay ng provisyon at wisdom nga po sa buhay nga po nila po, Panginoon. At sa March 26 po, Panginoon, ang ilang po rito, Lord Jesus, ay magpupubing nga po, Panginoon. At ito po ay katagumpayan na hindi lamang po sa kanila po, Panginoon, kundi sa Kristo na kanila po, Lord, na nakakilala po, Panginoon, Lord Jesus. Kami po ay nagsasaya po ang puso po namin po, Panginoon, sapagkat sila po, Panginoon, ang tunay, Lord, na pinagtagumpay niyo po, Panginoon, sa pag-aaral po nila po, Panginoon, Lord Jesus. At patuloy namin silang dinadalangin po, Panginoon, na samahan pa, Panginoon, sa susunod na journey nga po nila, Lord, sa pag-aaral nga po nila. At makita nila ito sa buhay nga po nila. Hindi lang sila nag-aaral po, Panginoon, kundi ginagawa nila ito sapagkat meron Diyos na sumasama sa kanilang buhay po, Panginoon. Meron Diyos na nagpapatagumpay po, Panginoon. Meron Diyos na nagbibigay ng kanilang mga pangangailangan po, Panginoon. Kaya tunay ang Diyos na kami ay nagpapasalamat sa inyo po, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ay patuloy namin dinadalangin sa inyo at patuloy na pagpalain po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagdaos po, Panginoon, ng kanilang kaarawan this March po, Panginoon. Na sila kayo Junior, ako yung Paul, kaya Kevin, si Ralph, Panginoon, Bianela, Panginoon, ay patuloy, Lord, na kami ay nagpapasalamat sa karagdagang buhay na binigay nyo nga po sa kanila. Karagdagang po, Panginoon, na tunay na pinakilala nyo at nakita nyo po, Panginoon, Lord Jesus, ang yung pagpapala sa kanilang buhay po, Panginoon. I-bless nyo po sila, ano man yung mga bagay na kanilang dalangin personal po, Panginoon, ay patuloy nyo po, Panginoon, na ang masunod, Lord Jesus, sa inyong kalooban po, Panginoon. At mag-provide, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan po, Panginoon. Tuloy, Lord, na atas ng buong buo para sa inyo lamang po, Panginoon. At kami ay nagpapasalamat sa kadakilaan sa inyong pangyarihan po, Panginoon, Lord Jesus. Patuloy, Lord, na ikaw ang pinupuli, sinasamba po namin, tinatakila ang inyong pangalan sa pangalan niyo na si Jesus. Lahat po ay magsabi po ng Amen. Amen. Sige pa muli po, i-congrats po natin ang ating mga estudyante. So, happy birthday din po. Then next time birthday, next time birthday. Salamat po sa inyo. Settle down na po tayo. Relax po natin ang puso po natin sa pag-aaral sa ng ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating senior pastor, Pastor Marlon Meneses.
week na po yung ating pong anniversary and hopefully lahat po tayo ay excited. Pwedeng pakilakasan ng konti yung mic ko, ayan, para hindi tayo prosado magsalita. Okay po, and later on po, pwede nyo makuha, maklaim na po yung t-shirts po ninyo. Then the same time, yung mga tickets po natin. Though, hindi naman natin kailangan ng tickets sa, sa food, pero mas maganda meron pa rin tayo. Souvenir na rin natin yan, especially yung counting din natin. We're just trying to count din para hindi tayo sumobra. Pero, pag nandito naman kayo, wala namang problema. Makakain naman. Baka may nagtatanong kasi sa akin, Pastor, kailan po ba ma-receive yung ticket? Parang feeling niya, baka di siya pumunta, hindi siya makakaya. Huwag kang mag-alala, kapatid. Makakakain. Wala pong nagugutom po sa pamilya ng Heart Community. Amen po ba? O palakpakan natin ang ating Panginoon. Natakot no? Seriously, kasi akala nila, yung batayan po ng ating anniversary is based po sa ticket. Hindi po, actually, we're just trying to, para hindi po tayo sumobra, lahat makater po natin. Kaya we're trying to create po yung ticket para po sakto po tayo sa lahat. Ayun po ba? Sige po. Ngayon po, it will be my last sermon regarding po sa gratitude because next week, ito meron po tayong guest speaker na talaga namang bigatin yung guest speaker natin. Ayan, sumuko ka na. Nagpi-feedback pa rin, no? Ayan, sige. Yun. Pakibawasan na ng anak, yung trim. Ayan. Okay na? Tapos yung volume, pakilakas ng konti. Ayan. Okay na? Sige po. Let's study the Word of God. Please open your Bible with me in Philippians chapter 1, verse 3 to 6. Very familiar verse sa atin. Now we're going to talk about thankful and confident. Okay, napakaganda nito. Thankful and confident. Pastor, bakit po thankful and confident? Kala po ba thankfulness lang po? Kala po ba gratitude lang po yung ating pag-uusapan? Remember mga kapatid, being thankful and confident are actually deeply connected to each other. It's more likely and it's something you can really feel in everyday life. Kapag tayo po ay thankful and somehow, eventually makikita natin, oo nga no, pag thankful pala tayo, mas nabuboost yung ating confident, especially sa lahat ng bagay. When you practice thankfulness, mas nagiging aware ka sa mga bagay na meron ka na. Look at your seatmate right now. Meron ka ng skills, meron kang experience, meron kang support from others, etc. and so on and so forth. And somehow, instead na puro kulang lang ang napapansin mo, mapapalitan yan, hindi pala ako kulang, meron na pala ako nito. Gets natin kasi marami sa atin, parang feeling niya kulang And somehow, kasi nga hindi thankful sa ating Panginoon, that somehow, hindi niya na-appreciate yung mga bagay na meron siya. Kapag ganun ang mindset natin, kapag ganun yung mindset mo, tumataas ang confidence mo. Bakit? Kasi naiisip mo, kaya ko pala. Gets natin, kaya ko pala. Nakikita mo yung past wins mo, nagagawa ko na pala before, at magagawa ko rin ngayon. Amen? Meron ka bang bagay na kinakatakot, baka hindi mo magawa? I tell you, kung nagawa mo na yan before, magagawa mo rin yan ngayon. Kung nagawa yan ng iba na pagtagumpayan nila, mas magagawa mo rin yan dahil kasama mo ang ating Panginoon. Hindi ka na masyadong takot mag-fail. Tama, marami ba sa ating takot mag-fail? Takot magkamali. Okay? Alam niyo po, totoo po ito. Hindi lang po matatanda, hindi lang po yung may age yung mga nagkakaroon ng ganitong takot. And even yung generations po ngayon, yung mga bata, takot po sila mag-fail. To the point na kahit naman achiever sila, kapag for example, bumaba yung grades, totoo pong nangyayari po ito. Naiisip nila na parang hindi na ako makakabawi. Parang kailangan ko nang tapusin ang aking buhay. Totoo ito Okay? So be aware. So be sensitive din mga kapatid, especially sa mga pamilya natin. But now, if you're a Christian, listen to this kapatid, okay lang mag-fail kasi may purpose ang ating Panginoon. Tandaan natin, hindi katapusan ng mundo kapag bumagsak ka sa isang subject. Hindi katapusan ng, mga relate, partly Hindi katapusan ng mundo kapag nawalan ka ng trabaho. Hindi pa katapusan ng mundo pag nag-away ka ng partner mo. Tandaan po natin, parati pong may solusyon sa lahat ng pagkakataon. Hindi ka na takot mag-fail kasi grateful ka na kahit sa small progress na na-achieve natin. Tama? Grateful ka ba sa mga na-achieve natin or mas lalo ka pang naghahanap? Okay, in short, gratitude shifts your focus from lack to strength. At kapag nakikita mo yung strength mo, natural lang na sumusunod yung confidence. Okay? Natural na sumusunod yung kumpiyansa natin sa ating mga sarili at nalilesen yung takot, yung pangamba, yung kaba, okay lang. That's normal. Especially kung tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, believe me or not, normal lang po yung may kaba sa puso.
Kasi po, pag wala na pong kaba, yabang na po yun. Okay? Tandaan po natin na, in every aspect, hindi lang po inside the church. Kasi kahit saan naman, pag tinawag tayo, ay si ganito, pag salitain natin yan, pag MC natin, ay pakantahin natin yan. Eh, pastor, hindi po ako makakanta. Pero sa kanila, sigaw ng sigaw yan. Ayaw ko ng mangarap! Talaga naman, kahit galit na galit na yung kapitbahay, kumakanta pa rin. Pero pag pinakanta mo, ayaw kumanta. Tama na, hindi nagagets natin. And hindi naman talaga siya hiya, but rather, somehow, hindi ka lang na-try na, hindi mo na nasubukan ma-expose yung sarili natin sa harapan ng maraming tao. Kaya naman, Philippians chapter 1, verse 3 to 6, is connected sa ating pag-uusapan regarding sa thankful and confident. Please open your Bible with me in Philippians chapter 1, verse 3 to 6. Sabi po ni Apostle Paul, I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine, for you all making my prayers with joy. Because of your partnership in the gospel, from the first day until now. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of our Lord Jesus Christ. Samahan niyo po ako manalangin panandalian. Hallelujah, Father in heaven, once again, we are grateful sapagkat alam po namin, Panginoon, na sa aming pong buhay, especially sa umaga ito, ay ikaw ang nagkaloob sa amin, Panginoon, ng pagkakataon. Hindi lang basta makadalaw, kundi ang puso po namin ay maging mananagumpay sapagkat Lord, malakas mo na makatungo sa aming malabahan. Unahin ka, Panginoon, na higit sa lahat. Lord, ito po yung malabahan na hindi po namin kaligtaan na mawala ka sa aming pong buhay. Because Lord, being part, O God, ikaw, Lord Jesus, being part ng aming pong buhay is napakalaking impact sa amin. Kapag wala ka, Panginoon, wala po mabuhay. Wala po kami na-accomplish. Wala po kami nakitang maayos. But Lord, kapag kami kasi nakita po namin, hindi lang po yung focus ng pagkakali. Focus mo, pagkabay mo, kasama mo sa Lord. Kaya naman, Lord, samahan mo kami especially sa aming pag-aaral ng iyong salita. Lord, yes, huwag mo sayangin ang aming pong pagtuon sa aming pag-aaral. Huwag mo sayangin ang aming oras, Panginoon, sa pagbihis, pagsuot ng aming pong magandang kasuotan para lamang marinig ang iyong salita. But Lord Jesus, punuin mo kami ngayon pa lamang, Panginoon. Ano man yung aming naiisingin sa iyo, Panginoon, isang tabi po muna namin, Panginoon, but rather, allow us to focus to your word nang sa ganun, mas makuha po namin yung higit na mas importante, Panginoon, is sa mga pagpapalang nais ng aming puso. Bless mo po ang bawat isa, and don't allow us, Panginoon, na matapos ang aming panambahan, na wala po kaming napagpapalang tinanggap mula sa iyo. Bless each and every one, Panginoon, and let your word, O God, manifest sa aming buhay. In Jesus' mighty name, ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay? Alam mo naman natin, no, the book of Philippians, also known as the book of joy, at itong sinulat dito ng Apostle Pablo, siya po ay nakakulong. Okay? Kasama niya si Timoteo that time, nung sinulat niya ito, pero hindi nakakulong si Timoteo. Ha? Gusto ko maintindihan ninyo. Okay? At that time, imbis na si Apostle Paul, yung nangangailangan ng encouragement sa mga taga-Pilipos, nabaliktad pa. Okay? Ito kasing mga taga-Pilipos is very dear sa kanya, kaya naman sobra sila nag-worry, ano bang mangyayari sa aming apostol na talaga namang mahal na mahal namin? Nalulungkot sila at gusto nilang paano tawag ito? Kung meron silang magagawang paraan para makalaya, matulungan itong si Apostle Paul, gagawin nila. Kaso nga lang, wala silang magawa. At alam nito na Apostle Paul, naramdaman niya yung nararamdaman ng kanyang mga kapatid. Kaya naman sumulat siya to encourage those Philippi people na you don't need to worry, but rather, anuman yung nararanasan ko ngayon, magalak kayo kasi may plano ang Panginoon sa buhay ko. Imagine mo yon, nakakulong ka na, tapos mag-encourage ka pa, magalak kayo. Okay lang na nakakulong ako kasi may plano ang Panginoon sa akin. Di ba? Parang sa ating pong buhay, may mga pagkakataon, selective po tayo sa ating sitwasyon para po tayo ay magkaroon ng kagalakan. Pag hindi, parang feeling mo hindi naman enough na maggalak ka, hindi ka na magagalak. Maglulungkot-lungkutan na yan. Tingin sa katabi. Ikaw ba yung tao mahilig sa lungkot-lungkutan? Or ikaw yung kahit anong sitwasyon na hanap po yung kasiyahan sa ating Panginoon? Tandaan po natin na, instead na si Apostle Paul, okay, ay mawalan ng pag-asa, siya pa mismo yung nagkaroon ng pag-asa. Instead na mawalan ng hope, siya pa yung mas lalong nagbibigay ng hope, puno siya ng pasasalamat sa Diyos at confidence kay Lord. Imagine that.
ikaw yung nakakulong, pero punong-puno ka pa rin ng kumpiyansa sa Diyos na talaga namang pinaglilingkuran mo. Nakakulong ka, punong-puno ka pa ng grace, ng gratitude sa ating Panginoon. Ganon katindi yung pagtitiwala ng Apostle Pablo sa ating Panginoon. Ipinakikita nito na ang tunay na joy ay hindi nakabase sa sitwasyon. Okay? The book of Philippians tells us na yung kasiyahan sa ating mga puso ay dapat hindi nakabase sa sitwasyon. Marami tayong sitwasyon na hindi nakapagpapasaya sa atin. Unang-una, yung parati natin binabanggit, pag walang pera, hindi masaya. Tingin sa katabi. Meron pa yung peer pressure. For example, marami kang tropa, meron ng boyfriend, meron ng girlfriend, tapos ikaw walang partner. Ay, nalulungkot yan, lungkot-lungkutan. Kapatid, hindi mo kailangan ng partner para maging masaya. I tell you, tama. Hindi mo rin kailangan ng pera para maging masaya. Though, magandang may pera, syempre. Pero hindi mo kailangan yun. Okay? Hindi naman kaya, kapag may problema ka, malulungkot ka na. Kapatid, it is not in a prison, yung mga bagay na ito, is para makulong ka na lang sa kalungkutan. Why? Sa 10 na mga problema mo, 100,000 pagpapala ang pinakita sa atin ng ating Panginoon. Are you with me? Don't just focus sa isang problema. Huwag ka lang tumingin sa isang problema. Kaya naman itong Philippians, nagtuturo sa mga taga-Pilipay, and especially sa atin sa panahon natin ngayon, huwag kayo mag-focus dyan. Marami pang dahilan para mas maging masaya. Lalong-lalo na, kasama nyo ang ating Panginoon. Okay? Kaya naman, we're going to talk about things to ponder, things that help Paul to gain thankful heart and confidence. Paano nga ba nag-gain si Paul ng kumpiyansa sa kanyang sarili at ng pusong talaga nagpapasalamat? Tandaan po natin ito. Sabi ko nga, ito po yung last na ibabahagi ko po yung mensahe ng gratefulness. Gusto ko maintindihan ninyo na hopefully sa pagbabako po ng stage na ito, tayo pong lahat ay masanay ng nagpapasalamat sa ating Panginoon kahit anong sitwasyon ng meron po tayo ngayon. Okay? Kahit anong sitwasyon mo, kapatid, sanayin mo ang sarili mo na parating nagpapasalamat sa Diyos. Ulitin ko sanayin po natin, sabi mo sarili mo, sanayin ko ang sarili ko na laging nagpapasalamat sa Diyos. Kahit anong sitwasyon. Ayan. Tandaan natin kasi nakabase tayo parating sa sitwasyon And remember, paano ba nag-gain si Paul ng thankful heart and confidence sa ating Panginoon? Tingnan nyo to, 3 things to ponder. Himahimahin natin yung verse 3 to 4. Ang sabi ron, I thank my God in all my remembrance of you. Tingnan nyo itong mabuti. Ayun, yung clicker ko, invisible I thank my God in all my remembrance of you. Sino yung yun na yun? Sino ba yung remembrance of you na yun? Actually, walang iba, kundi ang mga taga-Pilipay. Sabi ko nga kanina, ini-encourage niya itong mga taga-Pilipay sapagkat napaka-close sa kanya ng mga taga-Pilipay. All out na kanyang ministeryo, kahit saan siya dumako, number 1 na supporters ni Paul ay yung mga taga-Pilipos. Financial, ano pa ba? Financial ulit. Maraming tulong sila, encouragement, prayers, etc. and so on and so forth. So kung merong pinaka number 1 na talagang mga supporters itong si Apostle Paul, walang iba kundi itong mga taga-Pilipay. Though, if we're going to study yung background nila, hindi po sila well-off, Gusto ko maintindihan ninyo, hindi karamihan sa kanila mayayaman and actually dumaranas sila ng matinding pag-uusig at paghihirap sa panahon nila. But then again, hindi ito naging issue para hindi sila makasupport kay Apostle Paul. Kaya naman si Apostle Paul, ang sabi niya, I thank my God, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa mga panahong naaalala ko kayong lahat. Ang ganda, no? Always in every prayers of mine for you, all making my prayers with joy. Whenever na I am praying, kapatid, pag naaalala ko kayo, ang puso ko'y nagagalak. Okay? Ang puso ko'y nagagalak. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul. So number 1, for us to gain a thankful heart and a confidence sa ating Panginoon, napaka-importante na magkaroon tayo ng happy heart for believers. Number 1, happy hearts for believers. When we say happy heart, parang ganito yan. Sabi kasi ron, I thank my God every time I remember you. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa mga panahon na pag pinipikit ko ang aking mga mata, naaalala ko kayo mga kapatid ko sa pananampalataya. Okay? May masayang puso si Paul kapag iniisip niya ang mga believers sa Philippi.
As simple as that. Ikaw, ano ang naisip mo pag naaalala mo yung kapatid mo sa pananampalataya? For example, pumunta ka ng saan ba magandang, pumunta ka ng Hong Kong. Pumunta ka ng Hong Kong. Habang pumunta ka sa Disneyland, syempre, happy place in the world. Sumakay ka ron sa Frozen. No, ang ganda ron eh. Diba? Sumakay ka ron. Biglang may sa Frozen kasi may papol. Magugulat ka talaga. Tapos pagpunta mo ron, napikit ka ngayon. Pagpikit mo, na-picture out sa isip mo yung mukha ni Lola Beng. Woo! O di naman kaya, nung sumakay ka sa nakakatakot na rides, naalala mo yung mukha ni Pastor Romar. Nagpunta ka sa maraming tao, sobrang crowded, tapos sisigawan, meron kasi dun eh. Naalala mo si Mark Lee. Ano ang naiisip mo sa kanila? Hindi naman yung ingay. But rather, what I'm trying to say, anong naiisip mo whenever na wala ka sa church at nakita mo sa isipan mo yung iyong kapatid mo sa pananampalataya? Namimiss, ano? May mga pagkakataon kasi naiisip natin, pero iba yung naiisip natin eh. Iba yung nararamdaman natin. Especially, if you have something sa kapatid mo, minsan, naalala ko na naman, si Sir Junior, grabe yan. Pogi yan. Di ba? Pero lamang ako ng 3 paligo dyan, mga ganyan. Di naman kaya may nagkagalit, no? Di ba kagalit? Pakit-pakit naman yan, piling maganda naman yan, ganyan eh. Ay, grabe, nung lumapit ako dyan, yung kamay, amoy paa. Ang dami ng sinasabing iba na yung naiisip. Tandaan natin, kapag ganun po yung mindset po natin, wala na po tayong kasiyahan sa ating mga puso. Pag naaalala mo yung mga kapatid mo sa pananampalataya, magiging dahilan yan, isa yan sa magiging dahilan para tamarin ka na rin dumalo sa panambahan. Tama? But, syempre, hindi naman reason yon kung nakatingin ka sa ating Panginoon. Kasi, ang pagtingin sa ating Panginoong Jesus, nag-aalis ng anumang samot-sari distraction. Okay? Pag focus ka sa Panginoong Jesus, naaalis yun eh. But listen to this, napakahalaga na whenever iniisip natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, meron tayong joy sa ating mga puso. Tama? Ay, si Pastor, naalala ko si Pastor. Ang laki ng naitulong sa amin ni Pastor. Especially nung pinag-pray kami ni Pastor. Si Ninang Beng, ang ganda, laki na natulong sa amin. Si Pastor Romar, laki na natulong sa amin. Si Mark Lee, may natulong din naman. Joke lang. Kidding aside naman. Parating ganon. Huwag mong iisipin lang yung mga pangit na nangyari. Intindihan natin. Kasi kadalasan na totoo lang, madami namang makikita maganda sa loob ng church eh. Pero hindi ko maintindihan, bakit sobrang tumatatak yung mga pangit. Tama? And somehow, parang in-appreciate na yun, parang yun na lang isipin mo. Tama? Listen, brothers and sisters, huwag ka lang mag-focus sa mga pangit na pangyayari. Mas mag-focus ka sa magandang bagay. Happy hearts for believers. Listen to this. Yung ka-close mo ngayon, listen to this. Hindi sa lahat ng pagkakataon close kayo eh. Tama? For example, mag-asawa kayo. Imagine mo yun nung nagligawan kayong dalawa, talaga namang kinikilig ka pa pag hawak-hawak yung kamay mo niyan eh. Diba? Minsan gaganyan ka pa talaga naman pagsabi ng asawa mo, handa-handa lang, baka madulas ka. Yun naman haba-haba ng hair mo, di ba? Kilig na kilig ka, pero habang tumatagal, pag magkaaway na kayo, kinakalimutan na yung mga sweet na pabagay na magkasama kayo. Tama? Na-prison na ba yon para mag-away kayo? Minsan dumahantong pa sa paghihiwalay. Ayoko na, napakatamad mo. Napakawala kang silbi. Hindi mo ko inaalala. Hindi mo ko ina-appreciate. Puro gusto mo lang yung gusto mo nasusunod. Ayan na, parating ganyan. Batuhan na ng pagkakamali. Tama? It is not in a prison. Hindi lang sa mag-partners, kahit po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Remember this. Naniniwala ako, sa tagal mo sa loob ng iglesia, yung mga nakakasama mo na yan, yes, naiinis ka yan minsan, but in some other ways, meron niyang parte sa buhay mo eh. Tama? Alalahanin mo yon and in-prison yon para maging masaya tayo. Hindi ka lang thankful kasi happy ka sa mga sitwasyon mo, okay? Hindi lang siya thankful, si Paul, but rather happy siya dahil sa kanila, sa mga taga-Pilipay. Kaya nga sabi niya ron, I thank my God in every time I remember you. Kapag naaalala ko kayo, mas talo ako nagpapasalamat sa Diyos. Ang galing, no? Pag naaalala ko kayo, mas talo ako nagpapasalamat sa ating Panginoon. Remember this, gratitude produces joy sa relationship. Okay? If you are building relationship, napaka-importante na
you honor each and every one and thankful ka sa anumang ginagawa natin. Maliit o malaki. Kasi pag, alam nyo ito yung mabuti, especially sa magpartner, magkaibigan, kapag meron kayong expectation, hindi mo na ma-appreciate pag hindi na-meet yung expectation mo. Don't rely on your expectations, brothers and sisters. Especially sa mga magpartner. Lalaki, babae. Don't rely sa expectation mo. Kasi minsan may mga pagkakataon, best na pala yung ginagawa ng partner, yun na yung best para sa kanya. Ikaw hindi mo na-appreciate kasi meron kang expectation. Hello? Kaya hindi nag-aabot, kaya hindi nagkakasundo. Even sa magkaibigan, di ba? Masyadong mataas yung standard, masyadong mataas yung expectation. Don't just focus on your expectation, but rather, be thankful always. It's kung maliit man yan o malaki man yung ginagawa niya, yung bilang ka man lang ng burger, pasalamat ka. Mga buti ka bilang ka ng burger eh. Di ba? Hindi mo alam, may mga pagkakataon, pwede namang bumili siya ng para sa kanya lang. Pero naalala ka pa niya. Okay? Kasi nga, meron doong love. Are you with me? Ang tanong, nagpasalamat ka ba? Oo. Eto lang, burger lang. Sabi ko sa'yo, walang gulay eh. Tama? Oh, be grateful. Hindi natin, be grateful. Okay? Kaya sabi nga po dito sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 2, we give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers. Inulit niya. Sabi niya sa mga taga-Thessalonians, nagpapasalamat ako sa inyo, mga kapatid. Especially kapag naaalala ko kayo sa aking mga panalangin. Okay? Parati tayong hanapin natin yung kadahilanan na magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil pinagkatiwalaan niya tayo ng mga kapatid sa pananampalataya kagaya ng katabi mo ngayon. Tingin sa katabi. Gets? Okay? Romans chapter 1 verse 8. First, I thank my God through Jesus Christ for all of you because your faith is proclaimed in the world. Nagpapasalamat ako kasi nakaka-proud yung pananampalataya nyo nahahayag sa buong mundo. Tama? Yung buhay ninyo talaga namang nagliliwanag. Hindi lang sa buong mundo. Maybe hindi ka man nakakaalis ng bansa. Sa bahay ninyo, dun sa barangay ninyo, nagliliwanag ang inyong pananampalataya. Remember this, a grateful heart is a happy heart. Hello? A grateful heart is a happy heart. Excuse me. Happy heart mates. Tanong, masaya ka ba for those people na binigay sa'yo ng ating Panginoon? Okay? Or maybe masaya ka ngayon, pero have you ever expressed your gratitude sa tao na yan? Kasi mahalaga yun eh. Iba yung nararamdaman mo lang masaya ka, pero iba pag na-express mo na masaya ka talaga kasi nandyan siya. Okay? Try naman to express. Okay? Kung masaya ka na dyan yung partner mo ngayon, yung katabi mo, try to express. Alam mo, Han, alam mo, kapatid, masaya akong kasama kita ngayon. Kasi binigay sa akin ng ating Panginoon eh, para makasama, makatuwang eh. Hindi para maging love life ah. Masaya ka kasi pinagpala ka ng ating Panginoon or puro complain lang ang nakikita natin. Nakakalungkot pag gano'n, no? Puro complain. Kasi ganito, kasi ganyan, bakit kasi hindi ganyan, bakit di kasi ganito, nakakapagod. A happy heart comes from a thankful spirit. Tandaan natin, kapag thankful ang spirit mo, kapag thankful ang puso mo, normal yun, lumalabas talaga eh. Yung happiness lumalabas. Kahit sa mga panahon na walang-wala kayong dalawa. Okay? Have you ever experienced this? Walang-wala talaga. Walang pang grocery, walang pambayad ng kung kahit ano. Ang meron lang kayo sa loob ng rep, 2 pitsil na tubig. Pero hindi nyo pa rin pinag-aawayan. Try nyo na yun. Diba? Ano nyo, it takes courage and it takes faith and it takes appreciation para ma-experience yung bagay na yun. And alam nyo, pag nandun kayo sa stage na yun, grabe, level up na yun yung pananampalataya. Level up na yung relasyon ninyo sa isa't isa. Pwede mo palapakan natin ng ating Panginoon. Okay. Pangalawang bagay, sabi sa verse 5, sabi rito, because of your partnership in the gospel, from the first day until now, your partnership in the gospel. Napaka-importante ng partnership. Yung word na yung partnership in the gospel. Okay? Ibig sabihin, meron tayong helping hands in the gospel. Hindi ka lang basta pamparami inside the church. Okay? Yung pala yun. Kapag pala tayo ay nagiging kaisa to share the gospel, to share yung na-experience natin sa ating Panginoon, mas lalo tayo nagiging connected sa ating Panginoon. Especially sa isa't isa. Hindi lang sila connected. Philippi and Paul, hindi lang sila basta connected. They are contributors to each other. Okay?
Kasi po, sa church po, dalawa po yung nangyayari. It's either, parating may contributors at saka meron ding mga nag-co-consume. Ayan. So, salamat. Hindi, parang parehas lang yun. At consume pala yung gumagamit, yung contributors yung nag-aambag. Tama? Kadalasan, dapat hindi lang puro taga-consume inside the church. For example, we will go here sa Dalandanan. Sa Dalandanan, may bayad po itong lugar natin. Tama? O baka akala nyo, libre lang to ha. Yung kuryente may bayad ba? Meron, no? Yung tubig. Meron, do wala tayong metro ng tubig, pero nag-share tayo kasi may monthly dues tayo eh. Ano pa ba? Pag kumakain tayo, ano ba yun? May bayad ba yun? Wala, pero nabibili natin. May cost. Are you getting my point? Hindi pwedeng pupunta tayo lahat dito. Lahat tayo, consumer. Ang mangyayari, magiging zero tayo. Walang magministeryo. Walang magdadala ng pagkain. Ano pa? Wala tayong kuryente. Wala tayo ng lahat ng to. Kaya naman napakahalaga na meron tayong helping hands. Hindi kasi lahat magko-consume eh. Importante na bilang isang mananampalataya, meron din mga nagko-contribute. Hindi lang po pagdating sa financial kasi baka akala, pastor, paano pala yan? Pera-pera pala sa church. Hindi po ganon. When we say contributors, even sa mga ministeryo, nagko-contribute tayo. Okay? Kaya may mga mananampalataya, feeling nila hindi sila belong sa isang church, feeling nila hindi sila welcome. That's normal. Kasi unang-unang problema, hindi sila nagiging parte ng isang ministeryo, hindi naman kaya, hindi sila gumagalaw in accordance sa kalooban ng ating Panginoon sa kanila. Kaya feeling nila, ay hindi naman ako welcome yan sa church na yan. Hindi naman kasi ako nakakapag-contribute. Yung unang problema. But listen to this. Kung nagagawa mo yung part mo, papasok ka ng church masaya, tingin nga sa katabi. Yung ngiti na yan, contribute yan eh. Contribution yan eh. Imagine mo yun pasok ka sa church, salubungin ka ng nakasimangot. Malamang masaya ka, masisira puso mo eh. Bakit kayo nakasimangot yun? May galit kaya sa akin yung kapatid natin? Bakit kaya nakasimangot yun? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Nagdrama na. Naiintindihan natin, malaki yung impact doon. Kaya naman, listen to this whenever tayo po ay aati ng church, yung ngiti ninyo, napakalaking ambag po yan sa iglesia eh. Tingin sa katabi, kahit yung katabi mo may karamdaman, pag nakakiti, lumalakas eh. Maniwala kayo. Okay? Yung mga smile natin, nakapagdadala yan ng impact sa ating buhay. Nakapaggagaan ng pakiramdam. At hindi lang po ito, especially kung na-experience mo yung gospel, na-experience mo talaga yung paggalaw ng ating Panginoon sa buhay mo. If you are sharing that kind of experience, marami pong mananampalataya, hindi po nag-share ng experience sila sa Panginoon. Why? Nahihiya. Ang unang-unang problema, pastor, hindi po kasi ako marunong mag-share ng gospel. Konti lang po kasi yung alam ko mga verses. Kapatid, di naman issue yun eh. Alam mo ba yung buhay na binago ng Panginoon na nasa iyo, malaking testimony yan sa Panginoon. Hindi mo kailangan ng verses. Bonus na lang yun pag nag-aaral ka mabuti. Tama, it takes time. Ako po, nung naging pastor ako, naalala ko, nag-share po kami ng gospel. Doon po sa bagong mo, kasama ko pa sila, Brother Junior. Grabe, mas maraming alam na verses si Brother Junior kaysa sa akin. Seryoso, hindi ako nagsisinungaling si Brother Junior, matagal na kasi siyang Kristiyano. Marami siyang alam, nagpapaturo ako sa kanya. And yung unang-unang ginawa ko para hindi ako magkamali how to share the gospel, nilagyan ko ng notes yung Bible ko, pinakaipit. Number 1. Hindi verses number 1. For example, pag number 1, yun yung unang babasahin ko. Next, number 2, pag nakita ko na yun, nakalabas. Number 1, ito na. Sabi nga po ng ating Panginoon, ito po, number 1, mahal po tayo ni Lord. Alam ko na. Kaya parang ang tali-talino ko. Pero it takes time para makabisado yung mga verses na yun. Hindi naman mo kailangan necessarily makabisado agad yung mga verses na yun eh. At magugulat ka na lang yung mga verses na nakakabisado mo, nag-struck kasi sa puso mo. Kaya kahit mahina ka magkabisa, yung mga verses na yun, pag lagi mo binabanggit, nag-struck sa puso mo, nangungusap sa'yo, then tatatak na sa puso mo ngayon. Until now naman, kahit po pastor po ako, mahina po ako sa pag-memorize ng mga verses. But I know verses, a lot of verses na talaga namang nag-struck sa aking puso. Hindi man sakto yung word, but alam ko yung prinsipyo kung ano yung sinasabi ng verses na yon. Same thing with us, okay? If you want to share the good news from God, na po yung buhay na binago sa buhay mo, pwede mong i-share yun. Paano ka binago ng Panginoon? Diba?
Alam niyo po sa mga men's, kapag meron po kaming breakout sessions, nakakatuwa po eh. Nakakarinig ako ng testimony. Dati pala siyang sugarol, grabe. Sabi ko sa kanya, malaking yan kapatid. Dapat marinig yan ng mga sugarol din eh. Diba? Dati ako nagbibisyo, ay dapat marinig yan ng mga nagbibisyo. Kasi why? Yung buhay na binago sa ganung pagkakataon, napakalaking impact nun. Are you with me? Hindi maliit na testimony yun. Okay, and somehow, ginagamit yun ng ating Panginoon to expand yung territories niya, yung kingdom niya, helping hands. Kailangan po natin yan in the gospel. Okay? Ang sabi nga ng 1 Corinthians chapter 3 verse 9, for we are God's fellow workers. Tingin sa katabi, if you accepted the Lord Jesus Christ, ikaw po ay fellow workers ni Lord. We are God's fellow workers. Hindi ka lang basta listeners. Hindi ka lang upo ministry dyan. Huwag niyo akong pagkamalian Okay? Hindi ka lang dadalo sa church para umupo makinig kay pastor. Hindi po ganun. Ano man yung narinig mo, aralin mo, i-share mo. Kung may impact sa buhay mo, i-share mo sa labas. I-share mo sa pamilya mo, sa nanay mo, sa tatay mo, baka hindi pa sila Christian. Hindi naman ikaw yung makapagpapabago. Listen to this Wala po tayong kapangyarihan para mabago po ang kanilang buhay. Pero, kayang-kaya silang paggalawan ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kahit nga medyo bulol-bulol kang magsalita Kahit mabilis kang magsalita gumagalaw pa rin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi po limitado ang kapangyarihan ng Diyos. Especially kung totoong na-experience mo si Jesus Christ sa buhay mo. Are you with me? Ang tanong, na-experience mo ba si Lord sa buhay mo? Now, kung totoo mo na-experience, why don't you share it? Share it. Share it. Kasi alam niyo po, bakit po tayo dinadaan ng ating Panginoon sa mga problema po natin? And somehow, in time will come, yun na-experience mo, makaka-encounter ka ng same thing mo same problems mo na na-experience na. Okay? And that's the reason that's the opportunity para i-share mo yung pagkakataon na yun. Ang dami kong pinagdaanan, alam niyo po, naisip ko, Lord, bakit po ba ako pinadaan sa ganun? Pwede namang hindi. Kasi sa mga na-experience ko, parang feeling ko, parang patapon yung buhay ko But then again, as time goes by, na-experience ko, yun pala, kaya pala ako pinadaan ng Panginoon doon, hindi lang para maging matatag ako. Kasi